Ang batang babae ay palihim na tinusok ang kanyang hita gamit ang sanga ng puno. Ginawa niyang parang unang beses niyang dinatnan na labis ang pagdurugo. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa harap ng kanyang ina. Itinaas niya ang palda at nagsinungaling na parang dinatnan siya. Nang makita iyon ng ina ay naniwala naman agad. At agad siyang dinala pabalik sa silid upang tulungan. Hindi alam ng ina na sinadya ng anak na paalisin siya. Pagkapasok nilang dalawa sa silid, agad sinabi ng batang babae na takot siya. Ang mag-asawang may-ari ng farm na nag-imbita sa kanila ay mga baliw na mamamatay tao pala sa likod ng lahat. Pagkarinig noon ay labis na nagulat ang ina. Nagtaka siya kung bakit ganon ang sinasabi ng anak. At doon ipinaliwanag ni Ana ang buong nangyari. Lumabas na kalahating oras lang ang nakalipas. Ang pipi nilang anak na si Jack ng may-ari ng farm biglang lumapit at nagyayang maglaro ng bola. Ngunit habang naglalaro sila, sinadya ni Jack na ihagis ang bola sa tabi ng kulungan ng manok. Malayo sa paningin ng mga matatanda, tahimik niyang inilabas ang isang bungkos ng mga susi, at walang sabi-sabing binuksan ang pinto ng kulungan. Bago pa makarik si Ana, itinaas ni Jack ang isang tabla sa sahig, at laking gulat nila nang makita ang isang lihim na silid sa ilalim. Napansin ni Ana ang kakaiba. Sa loob ay maraming nakasalansang na malita. May napakaraming electronic devices at mga alahas, pati mga damit at sapatos ng iba't ibang sukat. Habang naguguluhan si Ana, binuksan ni Jack ang isang makapal na photo album. Laman nito ang mga litrato ng mga may-ari ng farm at iba pang mag-asawa. Habang nalilito si Ana, itinuro ni Jack ang kanyang sariling larawan. At pagkatapos ay itinuro ang mag-asawang nasa tabi niya. Nang hindi pa rin maunawaan ni Ana ang ibig niyang sabihin, ibinuka ni Jack ng malaki ang kanyang bibig, at ginamit ang kamay para gayahin ang tunog ng pagputol. Nang makita ni Ana na may dila pa si Jack sa lumang litrato, doon lamang niya napagtanto ang katotohanan. Lumabas na ang mga magulang ni Jack ay hindi ang mag-asawang may-ari ng farm. Ang kanyang tunay na mga magulang ay matagal nang pinaslang ng mga may-ari ng farm. Dahil hindi kayang magkaanak ng mag-asawang iyon, ginawa nilang parang anak si Jack at ikinulong sa farm, upang hindi niya maibunyag ang sikreto. Pinutol nila ang kanyang dila gamit ang gunting. Bago pa man makabawi si Ana mula sa pagkagulat, kinuha ni Jack ang isang larawan mula sa estante, at inilagay doon ang litrato ng pamilya ni Ana. Ipinatong niya ito sa bakanteng bahagi ng album. Labis na natakot si Ana nang makita iyon. Malinaw na silang pamilya, ang susunod na biktima ng mga may-ari ng farm. Upang mapaniwala ang kanyang mga magulang, mabilis niyang kinuha na ng litrato gamit ang cellphone. Pagkatapos ay sinadyang tusukin muli ang hita, at nagkunwaring may regla upang maipasok ang ina sa silid. Ibinahagi niya ang tungkol sa mga mamamatay tao, at sinabi ang lahat sa kanyang ina. Labis na nagulat at natakot ang ina sa nalaman. Ngunit sa labas ay masayang nag-uusap ang ama at ang may-ari ng farm. Dahil sa takot para sa asawa, pinakalma niya si Ana na huwag magpanik, at sinabing huwag ipahalata sa may-ari ng farm. Pagkatapos ay iniwan niya si Ana sa silid, at lumabas na nagkukunwaring kalmado. Ginamit niya ang dahilan na masama ang pakiramdam ng anak, at tinawag papasok ang asawa sa bahay. Sinabi niya ang lahat ng nalalaman kay Nick. Pagkatapos ay kinuha ni Lisa ang maliit na kutsilyo bilang panangga. Nang mapagtanto nilang pugad iyon ng kasamaan, nagpasya silang tumakas agad, ngunit hindi nila alam na napansin na ng may-ari ng farm ang bakas ng binuksang pinto ng lihim na silid. Habang walang kamalay-malay ang pamilya, nagpanggap silang kalmado at lumabas ng silid. Sinabi nilang masama ang pakiramdam ni Ana, at magpapatakbo ng kotse papunta sa ospital. Ngunit ang kakaiba ay, ang mag-asawang may-ari ng farm ay hindi pumihil. Bagkus ay ngumiti ng isang kakaibang ngiti na puno ng kahulugan. At gaya ng inaasahan, paglabas ng pamilya sa labas, napansin nilang ang kanilang kotse ay na-flat na pala ang mga gulong. Ngunit upang makatakas mula sa lugar na iyon, nagpanggap ang mag-asawa na parang walang napansin, at nagpasyang ituloy ang pagmamaneho. Ngunit lumapit ang may-ari ng farm. Bakit na-flat ang gulong ninyo? Nag-alok siyang ayusin ito para sa kanila, upang hindi maghinala ang kalaban. Napilitan silang manatili at magpagawa ng gulong. Buti na lamang sa pag-aayos, walang nangyaring masama sa pamilya. Ngunit habang paalis na sila, yamakap ang may-ari ng farm kay Nick, at biglang niyakap at hinalikan ang kanyang asawa. Bagaman labis na hindi gusto ni Lisa, dahil gusto niyang makaalis agad. Tahimik niyang tiniis ang lahat, bago sila tuluyang umalis. Alihim na sinabi ni Ana kay Jack, na babalik siya para iligtas ito. Biglang nagkaroon ng ideya si Nick. Tinawag niya si Jack upang buksan ang gate ng farm.
Ngunit sa sandaling iyon, biglang pinigilan siya ng may-ari ng farm. Akala ng pamilya ay nahuli na sila. Ngunit sa susunod na segundo inilabas niya ang remote. At binuksan nito ng malayo ang gate ng farm. Wala silang magawa, kaya napagpasyahan nilang umalis muna. At saka tatawag sa pulis para iligtas si Jack. Ngunit habang malapit na silang makalayo, napalingon si Ana at nakita ang nakakatakot na tanawin. Tay, huminto ka. Bakit? Itinulak niya si Jack sa lawa. Hayop ka. Habang pinapanood ang batang lalaki na nagpupumiglas sa tubig, hindi nakatiis si Nick at huminto ang sasakyan. At mabilis na tumalon upang iligtas ito. Samantalang umakyat ang asawa sa upuang panmamaneho. Ngunit bago pa siya makagalaw, pinindot ng may-ari ng farm ang remote mula sa malayo. At agad na naglock ang gate sa harap nila. Nang sa wakas ay nailigtas ni Nick ang bata mula sa tubig. Laking gulat niya nang tumingala siya. At nakita niyang hawak na ng baril ng may-ari ng farm ang asawa at anak niya. Ngayon ay wala nang pagpapanggap ang may-ari ng farm. At tuluyang ipinakita ang kanyang tunay na mukha. Banta niya sa mag-asawa na ilipat ang lahat ng pera nila sa kanyang account. At ipasabi sa lahat ng kamag-anak at kaibigan. Naaalis sila at hindi na babalik. Sa ganitong paraan kahit patayin sila, walang makakaalam ng katotohanan. Walang magawa ang mag-asawa kundi sumunod. Nang matapos ang lahat, agad na kinuha ng may-ari ng farm ang kanilang mga telepono. At pinatay ang signal at router. Pagkatapos ay kinuha niya ang bote ng pampatulog ng hayop. At tinangkang iturok kay Ana. Upang hindi ito sumigaw o umiyak. Ngunit labis itong ikinagalit ni Lisa. Bilang isang ina, hindi niya hahayaang masaktan ang anak niya. Palihim niyang kinuha ang maliit na kutsilyo sa bulsa. At nang lumapit ang may-ari ng farm para atali siya, mabilis niyang sinaksak ito. Dahil dito, agad na nagbago ang sitwasyon. Mabilis silang tumakas palabas ng silid, upang hindi makatakas ang mag-asawang may-ari ng farm. Nilak nila ng mahigpit ang gate, ngunit habang papalis na sila sa sasakyan, biglang dumating ang kapatid ng may-ari ng farm na may balbas. At armado ito ng mapanganib na sandata. Napilitan ang lalaki na umatras pabalik, at dali-daling nagtago sa loob ng bahay. Pagkatapos ay isinara ng mahigpit ang lahat ng pinto at bintana, umaasang makahanap ng pagkakataong makatakas mamaya. Ngunit ang lalaking may balbas ay hindi agad naghanap ng ganti. Pagkos ay pinalaya muna niya ang mag-asawang may-ari ng farm. Kasabay nito, sinubukan ni Lisa na tumawag sa pulis. Ngunit naputol na pala ang linya ng telepono. Walang ibang mapagpipilian ang mag-asawa, kundi itulak ang aparador upang harangan ang pinto. Napansin ni Lisa ang plano ng bahay sa dingding. Maaari silang tumakas sa bintana ng attic, at tumakbo papunta sa kagubatan. Ngunit natakot ang asawa na subukan iyon, dahil may totoong baril ang mga kalaban. Habang naguguluhan pa sila kung ano ang gagawin, biglang nagdilim ang buong bahay. Pinatay ng mag-asawang may-ari ng farm ang kuryente. Plano pala nilang paglaruan si Nick at ang pamilya. Parang pusa't dag ang laro ng kamatayan. Napansin ni Nick sa dilim, na may kabong gawa sa dayami sa tabi ng bahay. At bigla siyang nakaisip ng plano. Ginamit niya ang matapang na alak upang gumawa ng bote ng apoy. Balak niyang sunugin ang kubo upang humingi ng tulong. Ngunit hindi nagliyab ang kubo. At aksidenteng nalantad ang kinaroroonan nila. Buwisit. Walang magawa. Itinago muna ng mag-asawa ang dalawang bata sa aparador. At nagsimulang maghanap ng mga sandata. Nakakita si Lisa ng bote ng asido, habang si Nick ay nakahanap ng martilyo. Kasabay nito, naghiwa-hiwalay ng ruta ang tatlong kalaban sa labas. Umakyat ang lalaking may balbas sa hagdan patungong attic, at ang asawa ng may-ari ng farm ay pumasok mula sa silong. Pabilis na umakyat ang lalaking may balbas sa bubong. Narinig ng mag-asawa sa loob ang ingay sa itaas. Kinuha ni Nick ang martilyo at nagpa siyang umakyat mag-isa. Ngunit bago pa siya tuluyang umakyat, binuksan na ng may-ari ng farm ang pinto at pumasok sa bahay. Narinig ni Lisa ang ingay, at mabilis niyang kinuha ang bakal na tinidor para ipagtanggol ang sarili. Nang marinig niyang may ingay mula sa kabilang silid, sinimulan ng may-ari ng farm na sirain ang pinto. Walang magawa si Lisa kundi harangin ito ng buong lakas. Ngunit sobrang lakas ng kalaban, at halos mabuksan na ng Maniakis ang pinto. Nang makita ito ni Lisa, bigla niyang sinaksak ng bakal na tinidor ang braso ng lalaki. Sa sakit ay walang habas itong nagpaputok ng baril. Napilitan si Lisa na umatras at umiwas.
Mabilis ding dumating ang asawa ng may-ari ng farm. Habang naghahanap sila sa paligid, narinig nila ang kakaibang tunog mula sa itaas. Ang dalawang bata ay labis na natakot, at hindi sinasadyang nakagawa ng ingay. Narinig ito ng may-ari ng farm, at dahan-daang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Nang matukoy niyang galing ito sa aparador, unti-unti siyang lumapit, ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, biglang sinabuyan siya ni Lisa ng asido. Habang siya ay napapasigaw sa sakit, mabilis na tumakbo si Lisa kasama ang mga bata paakyat. Samantala sa itaas, nakikipagbuno si Nick sa lalaking may balbas. Ngunit dahil mahina siya, hindi niya ito kayang tapatan. Hinawakan ng lalaki ang ulo niya, at tinangkang ipasubsob sa salamin. Sa gitna ng panganib, dumating si Lisa sa tamang oras, at walang pag-aalinlangan na binigyan ng hampas ang lalaki. Nailigtas niya ang buhay ng kanyang asawa. Kasabay nito, nasunog at nagkakaroon ng matinding hapdi ang mukha ng may-ari ng farm dahil sa asido. Hindi niya makayanan ang sobrang sakit, habang walang magawa ang asawa kundi banlawan siya ng tubig. Nang mapagtantong patay na marahil ang lalaking may balbas, inutusan niya ang asawa na kunin ang baril at patayin si Nick. Samantala si Nick at ang pamilya ay nasa atak na, at naghahanda ng bumaba sa hagdang ginawa ng may balbas. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang dumating ang asawa ng may-ari ng farm. Habang papaputok na sana siya, mula sa dilim ay binato siya ni Lisa ng malaking bato. Nataman siya at natamba na hulog kasama ng hagdan. At doon siya namatay sa pagbagsak. Narinig ng may-ari ng farm ang sigaw ng kanyang asawa, at tuluyang nawalan ng katinoan. Dahil nahulog ang hagdan sa lupa, nawala rin ang daan nila upang makatakas. Nagdesisyon si Nick ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang bubong at tumalon pababa. Bagaman nabalian siya, tiniis niya ang sakit, at itinayo ang hagdang para sa kanyang pamilya. Nang makababa ang anak, sinabihan niya itong tumakbo papunta sa sasakyan. Mabuti at ligtas silang lahat na nakalabas. Ngunit habang umaatras sila, biglang napalingon sila sa nakakatakot na tanawin. Hawak na ng may-ari ng farm ang kanilang anak. Banta nitong itapon nila ang kanilang mga armas. Dahil sa takot para sa anak, sumunod si Nick sa utos. Lumuhad si Lisa at nagmakaawa. Nakiusap siyang huwag saktan ang kanilang anak. Ngunit puno ng galit ang may-ari ng farm. Ngunit sinabi niyang hindi niya sasaktan si Anna, dahil patay na ang kanyang asawa. At gusto niyang si Anna na ang mag-alaga sa kanya. Pagkasabi niya nito ay tinangkang barilin ang mag-asawa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sinaksak ni Anna ang tiyan niya gamit ang karayom ng pampatulog. At agad na umepekto ang gamot sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak siya sa lupa na walang malay. Sa harap ng may salang may-ari ng farm, nais sanang barilin ni Nick at tapusin ang buhay nito. Ngunit matapos niyang mag-isip ng mabuti, nagpasya siyang ipaubaya ito sa batas. Ngunit bago sila umalis, pinulot ni Jack ang isang malaking bato. Nais niyang ipaghiganti ang dugo ng kanyang mga magulang. Dahil sa kamatayan nila at sa pagputol ng kanyang dila, lahat ng iyon ay gawa ng demonyong iyon. Ang galit na kinimkim niya ng maraming taon ay tuluyang sumabog, kasabay ng malalakas na hampas ng bato. Nabasag at naduraj ang ulo ng may-ari ng farm. Sa huli ng kwento, umalis ang pamilya kasama si Jack mula sa mapanganib na lugar na iyon. At doon nagtapos ang pelikula.